Kamusta? Eto na naman tayo para himayin ng isang napakasensitibo at komplikadong tanong gamit yung mga source natin. Tungkol ito sa matagal ng alitan ng Israel at Iran. Ang tanong, sino nga ba talaga ang maituturing na agresor? Ang pinaka-source natin dito, medyo kakaiba, isang debate kung saan AI, Artificial Intelligence, ang kumatawan sa bawat bansa. Tapos, isang darang AI pa, yung humusga. O sige, umpisa na nating busisin to. Ang misyon natin, intindihin yung mga pinaka-argumento ng bawat panig base sa mga talang ito. Tama. Titingnan natin dito yung halos 5 dekada na 5 dekada ng tensyon mula sa mga patagong operasyon, yung mga covert strikes, tapos yung mga proxy wars, yung suportahan nila yung magkakaibang grupo sa ibang bansa. Nandiyan din yung issue sa nuclear program, hanggang itong mga direktang sagupaan na kamakailan lang. Ang talagang kapansin-pansin dito, alam mo yun, kung paano nila ipinipresenta bawat panig yung mga aksyon nila. Laging depensa lang daw o kaya ganti lang. Sige, unahin natin yung panig ng Iran based sa mga source natin. Ano ba yung mga paunahing punto nila? Malakas yung sabi nila na Israel daw yung laging nauuna sa agresyon. Yung mga halimbawa nga, yung pag-atake daw sa nuclear facilities nila, tapos yung pinaka-latest, yung pagbomba sa konsulado nila sa Damascus, sa Syria, di ba, diplomatic ground yun. Namatay pa yung matataas nilang opisyal doon. Kasama yung mga galing sa Quds Force, yung elite unit nila para sa external operations. Oo, tama. At idinidiin din nila yung pagiging ipokrito daw ng Israel. Kasi nga, meron daw sariling secret nuclear weapons ang Israel, pero sila yung maingay laban sa nuclear program ng Iran. At tungkol doon sa pagtaas nila ng uranium enrichment, yung sa 60% na nga, na malapit na daw sa pang-armas, ang sabi nila, tugon lang daw yon. Tugon doon sa sinasabi nilang pagsabotahe ng Israel at US doon sa JCPOA nuclear deal. Yung kasunduan na dapat maglilimita sa nuclear program nila kapalit ng pag-aalis ng sanctions. Yun nga, parang sinira daw yung deal kaya nag-enrich sila. Okay. Paano naman yung suporta nila sa mga grupo gaya ng Hezbollah sa Lebanon tsaka yung Hamas sa Gaza? Parehong kalaban ng Israel yun, di ba? Ang paliwanag nila doon, yung suporta daw na yon ay para sa lehitimong paglaban. Yan yung term nila. Laban daw sa okupasyon o impluensya ng ibang bansa. Hindi daw ito para palawakin yung teritoryo nila. Parte raw yung mga grupong yan ng tinatawag nilang Axis of Resistance. At ito pa, tinuturo din nila yung patuloy na pagpapatayo ng Israel ng mga settlement sa West Bank. Sabi nila, paglabag daw yun sa international law, parang kolonisasyon. Okay. Medyo malinaw yung narrative ng Iran pero syempre meron ding sariling pananaw ang Israel at dito napapasok yung mas komplikadong parte. Oo naman, para sa Israel kasi, ang tingin nila sa Iran ay isang existential threat. Banta sa mismong pag-iral nila bilang bansa. Malaking factor dito yung mga sinasabi daw ng mga leader ng Iran na gusto silang burahin sa mapa. Tapos, syempre, yung matinding pag-aalala nila dun sa nuclear program ng Iran, lalo na nga yung 60% enrichment. Nakakabahala daw talaga yun para sa kanila. So ano naman yung mga pruweba o ebidensya ng agresyon na itinuturo nila laban sa Iran? Well, kung titingnan natin yung bigger picture, yung malawakang pag-atake ng Iran gamit yung daan-daang missile at drone noong Abril, para sa Israel, yun ang pinakamalinaw na patunay ng agresyon ng Iran. Sobrang laking atake nun. Tinatawag din nilang mga teroristang proxy, yung mga grupo sa Axis of Resistance na suportado ng Iran. Sila daw yung responsable sa maraming pag-aatake, lalo na yung Hamas na siyang umatake noong October 7, kung saan mahigit 1,000 Israeli yung namatay. Malaking trauma yun para sa kanila. Kaya pala yung mga ginagawa nila tulad nung blockade sa Gaza o yung mga pag-atake sa Syria, sinasabi nilang self-defense lang. Eksakto! Yun ang katwiran nila. Yung mga operasyon daw nila kasama na yung sa Damascus na tinamaan yung mga Quds Force commanders, merong daw silang lehitimong self-defense
daw yun, laban sa mga planong pag-atake galing sa mga grupong suportado ng Iran. Pati yung controversial na West Bank settlements, ang sabi nila nasa disputed territory daw yun. Merong daw silang historical na connection doon, hindi lang basta okupasyon. Interesting. At ano yung naging resulta nung kakaibang debate ng mga AI? Sino daw mga aggressor, sabi nila? Ito yung resulta based sa source. Sa 100 AI models, 57% ang nagsabing Iran ang aggressor. 31% naman ang nagsabing Israel. Tapos 12% yung neutral, hindi makapili. So may majority na nagsabi na Iran, pero hindi rin ganun kalaki yung lamang. Oo. Pero ito pa yung mas interesting. Nagkakaiba-iba yung hatol depende sa AI model. May mga AI daw yung galing sa Google ata na mas nakitang aggressor ang Israel. Yung iba naman gaya ng ChatGPT at Llama mas kumiling sa Iran bilang aggressor. Talaga? At meron pang nagbago ng isip habang tumatakbo yung debate? Meron yung ilang versions daw ng Claude AI, nagsimula silang nagsabi na Israel ang aggressor. Pero habang umuusad yung diskusyon, nagbago sila, naging Iran na yung turo nilang aggressor. Wow! Nagpapakita lang talaga kung gaano kahirap timbangin, ano. Kasi bawat panig may sariling kwento ng pagiging biktima, ng pagtatanggol, at parehong may basehan sa mga dekada ng pangyayari. Hindi siya simpleng, sino ba talaga ang una? So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin na sumusubaybay? Malinaw na parehong mabigat yung salaysay ng Israel at Iran, grabe yung complexity. Yung mga source natin, lalo na yung resulta ng AI debate, pinapakita niya hindi lang yung gusot ng sigalot, kundi pati kung gaano kahirap talaga magbigay ng tiyak na hatol. Tama. At nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig ngayon. Based sa magkasalungat ng argumentong ito, na kahit nga AI nahirapan husgahan paano mo kaya personally titimbangin yung mga paratang ng aggression laban sa mga sinasabing pagtatanggol lang? Gaano kalaki yung epekto ng kasaysayan, ng ideolohiya, ng mga issue ng national security sa sarili mong pagtingin? Sino nga ba talaga sa tingin mo ang nagpapasimula ng tensyon sa rehiyong yan? Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa pagkatapos nito.